Mga kapatid ko. At sa panahon din yun, mga kapatid, doon ko nakita, gaya ng sinabi ng kabandanet, ng kabandaben, maaga pa lamang talaga nasa puso niya ang mataas na pagpapahalaga sa tali ng pagkakaisa at ng kapatiran. Nung pa man ginagamit na siya ng Panginoon, gaya ng sinabi ng Mutabalis sa kanya ring pagtanaw at mga nasaksihan, lagi kinakausap ang mga punong bispo, kung sino man ang nangunguna doon sa kabulungang yun ng Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus. At dumating ang tamang pagkakataon, nagkaroon nga po ng Bishop Conference. Yun na po yun. Yun na po pala yung pasimula. Pinaglakit-lakit ko lang po yung mga pangyayari. Ganun pa man, talagang siya'y kinakasangkapan na ng Panginoon. Sapagkat napakataas ng kanyang pagpapalaga sa bawat kapatid. Gaya ng sinasabi ng banal na kasulatan, masdan ninyo na pagkabutit pagkaligaya sa mga magkakapatid na nagsisitang magkakasama sa pagkakaisa. Yun po ang layunin ng kabandagan. Hanggang dumating ang pagkakataon, narito tayong magkakasama. At naalala ko pa rin po, minsan sa aming mga pagpupulong dito po sa tahanan ng Kabandagan Diyas, kaya kung na-recall niyo po ito, ay mga time rin, madalas ko talang namamagayin pa ako. Talagang tumaas ang uric acid, namaga, hindi ako mapakalis sa pagkirot sa sakit. Alam niyo Kabandagan, nilapitan ako. Kumuha siya ng langis, pinanalangin inimas. Ganun ka ba, mga Kabandagan? Kayo kanuman. Ganun niya pinahalagahan ang bawat kapatid sa loob ng Iglesia. Wala siyang tinatawag. Kahit anong grupo ka, kahit ipayawan ka, kahit sa Pasay ka, kahit saan ka. Ang gusto ng Kabandagan, makita ang buong Iglesia magkakasama, nagkakaisa. Yun na kanyang layunin. Tinuring ko rin siyang pangalawang ama. Sapagkat kami ni Kabandagan, very close po kami ni Kabandagan mula noon. Kung paano magtawag yan, tataben ko rin tinatawag ng Kabandagan. Talagang pinadarma niya. Hindi niya pinakikita na gantong estado ang kanyang inabot, kundi sa kanya, kung anong nakanda sa kanyang kalooban, ipinadarama niya, ipinakikita niya sa kanyang kapatid. Kaya ang masasabi ko lamang po mga kapatid, karapat dapat lamang po ang luksang parangal na ito kay Kabandagan, sapagkat ang kanyang buhay ay tunay na punong-puno ng kulay, sapagkat ang kanyang buhay ay inugol niya sa matapat na paglilingkod, pagmamahal sa tali ng kapatiran sa loob ng Iglesia. Hindi gaya ng maraming mga tao. Maraming parangal tayong makikita. Pero ang pinakamataas na pagpaparangal, ang parangal na kinikilala ng Panginoon. Mga kapatid, ang buhay niya, gawin natin inspirasyon. Ang simulain niya, gawin natin habang tayo namumuhay. Yung binhing na itanin, pagpatuloy po natin. Tayo na narinitong nabubuhay, mga kapatid, mahalin natin ang simulain, ang pananampalataya na pinasimulan ng Kabandagan. Na dito tayo sa huli pong masasabi sa aming pag-uusap ng Kabandagan Diyas, ang mga kasama namin ngayon dito, tapat.
mga kapatid. May malasakit, may puso sa iglesia, mga kapatid. Bakit? Gaya ng natusulat, kung anong espiritu ng namunat na muno, yun ang sumasali sa kanyang pinamumuno. Kapag gabi, naging tapat sa kanyang layunin. Hindi siya nag-asam ng anumang kapalit, kundi kaligayahan niya na ang makita ang mga kapatid na nagkawalay at nagkawatak-watak, muling mabuklod sa isang kapulungan, nagsisitang magkakasama sa pagkakaisa. Mga kapatid, hanggang dito na lamang po para kay Kapatid na Ben. Hindi ko rin po sasabihin na paalam. See you soon po, Kapatid na Ben. Kasi darating pagkakataon, hindi ko alam. Hindi ko sasabihin na kayo. Ako po, mga kapatid, maaaring dumating na rin sa pagkakataon. Hindi natin hawakan natin buhay. Ang pinakamahalaga, pagyamanin natin, maging handa tayo. Anumang oras na dumating sa atin, gaya ng Kapatid na Ben, narito ang kanyang mga gawa, nagsasalita sa gitna natin. Pagpalain po tayo ng Panginoon.